Hello, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions at ako si Engineer Garcilia. Magsusolve naman tayo ng circuit problem at sa pagkakataong ito gagamit tayo ng Kirchhoff laws. Ang Kirchhoff laws natin ay dalawa, Kirchhoff's voltage law at saka Kirchhoff's current law. So siniset up natin yung equation natin using that law. Okay, bakit ba kailangan natin ng equation? Kasi depende sa unknown. Kaya i-solve natin, try natin dito sa problem na ito. Ayan, so makikita mo na according to the problem, you are to determine the currents I sub 1, I sub 2, I sub 3, 4, I sub 5, and I sub 6. So makikita mo yan dito, ito yung I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, I sub 6. So given na siya dyan sa circuit, pati yung assumption ng direction niya. For instance, itong I sub 1 is going to the left, yung current niya. I sub 2 to the left din, I sub 5 to the right, and so on and so forth. So doon din sa circuit natin, nilagay ko na nakakulay ng pula yung polarity ng mga batteries natin. Again, yung mahaba, yan yung positive, no? Ito yung maikli, ito yung negative. At ganoon din sa mga iba pang mga batteries natin, okay? You have here sa 10 volts, yan yung positive niya pataas, ito yung sa baba yung negative, sa 8 volts ito yung negative, ito yung positive, sa 4 volts ito yon at saka yan. Okay, so importante yan pag set up natin ng equations. At ganoon din, ilalagay ko na rin yung polarity ng resistor. Yan, mga resistors natin. Like for 3.1, hindi mo makikita yung polarity dyan, but madidetermine mo base sa direction nitong I sub 1. So since na going to the left yung ating I sub 1, kung saan papasok yung current, no? Yun yung magiging positive niya. For instance, ito, papunta sa kaliwa, papunta dun yung I sub 1 natin, okay? So therefore, in that case, ito yung positive polarity niya. Lalabas siya palagi negative. So ganoon din sa mga dito sa iba, like here sa I sub 2 and sa 2.3 ohms. So ito yung positive niya, ito yung negative niya. As well as dito sa 5.25 ohms, ito yung positive niya, ito yung negative. Ito rin sa I sub 4 at saka 3.1, this is your positive, that is the negative. Ayan, yung I sub 5 natin, okay, ayan, meron na siya. Going to the right, this is positive and this is negative. And also sa I sub 6, ito yung positive, okay, papasok sa 4 ohms. Ang I sub 6 lalabas sa negative. So far may mga polarities na siya. Kasi mahalaga yan kasi yung Kirchhoff's voltage law natin or KVL nagsasabi sa atin na yung voltage drop natin, okay, voltage drop is equals to the voltage rise. Yan. So yung voltage drop at saka voltage rise na yan doon sa loop na kinukuha natin. Mag-walk through doon sa circuit mo, sa branch, no? For instance, ito, mag-walk through ka dito, galing ka rito, papunta ka doon. So yung mamimit mo una ay positive at lalabas ka dito sa negative. So that is actually yan, is it voltage drop or voltage rise? Actually that is voltage drop kasi yung voltage drop is from positive to negative. So ilalagay mo yan sa kaliwang equation mo. Ito naman 3.1 ohms, makikita mo as you walk through again, no? Tapos ka na dyan sa 5 volts, so you walk through here. Ang una mong dadaanan ay negative, tsaka lalabas ka ng positive. So yan ay voltage rise. So tandaan natin, yung voltage rise ay ilalagay naman natin sa kaliwa ng equation natin. So voltage drop is equals to the voltage rise. Yun yung mas-set up nating equation. So ngayon, maggawa na tayo ng equation at diretsuhin ko na, no? Para mas madali tayo, pag mag-walk through ako, halimbawa, ay gagawin ko ay itong from A, punta ko roon, to B, to E, to H, di ba? To G, to F, to C, at saka balik dyan. Yan yung tinatawag na isang loop, Kirchhoff's voltage law loop. So pag gagawa ka ng loop again, isang daanan lang yung sa branch. Di mo pwedeng
bumalik ka, no? Halimbawa, nag-A ka, nag-B, tas nagbalik ka ulit sa A. Hindi yung pwede. So, isahan lang. Tapos, kailangan kung saan ka nagsimula, for instance, sa A tayo nagsimula dito, yan, ibabalik tayo doon sa point na yan. So, yan yung isang loop. Kirchhoff's voltage law loop. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ay, pag nag-walkthrough ka, yung voltage drop ilalagay mo sa kaliwa ng equation mo. At yung voltage rise naman sa kanan. O kaya voltage rise equals to voltage drop, no? So since na pag ginawa natin ang equation natin is voltage drop, ilagay natin sa kaliwa si voltage rise, sa kaliwa ng equal sign natin, voltage rise, that will be now subtraction na siya, equals 0, di ba? Or pwede mong sabihin na negative of voltage drop plus voltage rise equals 0. So, yun yung concept niya, concept ng ating Kirchhoff's voltage law. Kaya yung gagawin ko rito, pag nag-walkthrough ako, no, walkthrough ako dito, yung kung anong unang polarity yung madadaanan ko, yun na yung gagawin kong sign. So, for instance, dito from A to B, so 5 volts plus 5 negative. So, yun, ang isusulat ko dun is positive 5 na. So, dito naman, since na nandito yung positive niya at saka negative niya, at ang una kong na-meet dito ay yung negative, negative sign na yung gagawin ko. So, hanggang sa ma-trail ko o ma-travel ko yung, o ma-walk through ko yung loop na yon, using na ganun yung concept, hanggang sa bumalik ako doon sa point na kung saan ako nag-start. So, maliwanag. So, yun yung gagawin natin. Okay, so again, yung una is Kirchhoff's voltage law, A, B, E, H, G, F, C, A. So, yun yung loop na ititrail ko o itatravel ko or iwo-walk through ko. Yan. So, pag ginawa ko yan, yun nga, yung pag ang una mong mamit, yun yung magiging sign, ito yung magiging result ko dito. Okay, so ito yung magiging solution ko. Yung loop na yan. At ito yan, A, B, E, H, G, F, C, A. Balik dyan. So, kung titingnan mo yung equation natin, diba? So, 5. Ayan o, 5. So, yung 5 na yan ay ito yan, positive 5. Tapos, pagdating dito, yan. Okay, resistor yan, 3.1. So, para maging voltage siya, multiply mo ng current na dumadaan dyan. Ano yan? Itong current na yan, di ba? So, yun. So, negative siya. Bakit? Kasi negative yung sign dyan. Maliwanag. And then, punta tayo dito. Yung 6 volts. Ito yon 6 volts. Negative siya kasi negative yung una nating na-meet dyan na polarity. So, itong 4 ohms times I sub 6 voltage niya. So, 4 I sub 6 na, ito yan, positive yung sign kasi positive to. No? At dito naman tayo sa 5.25 at ang current niya ay I sub 3. So, anong sign niya? So, yung sign dyan is this one is positive and this one is negative. So, positive siya. Ito na siya. Yan o. Okay. Then, also dito sa negative and then negative 4 volts yan. Kasi negative yung polarity. So, ayusin lang natin yung sign ito. This is negative, this is positive. And then, balik tayo sa A. So, maliwanag na ganun yung paggawa ng mga ano na yan, ng equation na yan. Yung mga iba pang loop ay hindi ko na isa-isahin pa dito sa video. So, we can now simplify yung equation na ito. Masisimplify na natin yung equation na ito. At ang simplification niya ay ito. So, ito yung simplification niya. Ito na yon, yan. So, magiging negative 3.1 I sub 1 plus 5.225 I sub 3 plus 4 I 6 equals I sub 5. Ito yung magiging equation 0 natin. So, for another, yung iba pang mga, natin, loop. Kasi kailangan natin ng 6 na equations. Kasi 6 yung natin. So, gagawa pa tayo ng loop. At ito yung mga nagawa natin. So, yan yung ito naman ay sa loop A, B, E, D, C, A. Ito yung makukuha mong equation dyan.
At pag ating sinimplify yung equation, ito yung bibigay sa atin. So, ito yung magiging equation 1 natin. Meron pa. Let us have this loop again. Loop D, E, H, G, D. So, dito you have here D, E, H, G, D. So, yan yung makukuha mong equation. Ayan. At yung mga susunod pa ay nakuha ko na. So, that is Kirchhoff's voltage law, loop, okay, C, D, G, F, C. At yan yung magiging equation 3 natin. Yan. Equation 3. Okay na siguro muna ito sa Kirchhoff's voltage law natin. At least meron na tayong 4 na equation. We name it as equation 0, equation 1, equation 2, at saka equation 3. Ang pag ginamit natin dyan ay Kirchhoff's voltage law. So, kung wala ka nang makuhang loop dyan, pero actually meron pa tayong magagawa na loop, mag-Kirchhoff's current law naman tayo. Pero mas maganda kung nakuha mo na ito, at least 4 meron ka na, yung iba ay gawin mo na lang sa Kirchhoff's current law kasi mas madali siya. So, alam naman natin yung Kirchhoff's current law. So, ang sabi sa atin sa KCL, Kirchhoff's current law, na yung current na pumapasok o current that enters is equals to the current that leaves. So, ganun lang. Ganun lang yung concept ng Kirchhoff's natin. Sige, so, lagyan natin to ng green. Kirchhoff's voltage. Para mayroon tayong dividing line. Kirchhoff's voltage law. At ito naman, yung Kirchhoff's current law. Again, sa Kirchhoff's current law, pwede nating sabihin na yung current na pumapasok that enters is subtracted by the current that leaves equals 0. Or pwede nating baliktarin, minus I enters plus I leaves equals 0. Yun yung natin concept dyan. Sige, so balik tayo dito. So, ilang node meron tayo? So meron tayong node, major node na C, meron tayong major node na D, meron tayong major node na E, at saka major node na G. Doon lang tayo sa major nodes. So, magka-Kirchhoff's current law tayo doon. So, makikita nyo, for instance, dito sa node C, no? So, yung mga current dyan ay I sub 1, I sub 2, at saka I sub 3. So, makikita mo na puro papasok yan going to the node C. Ganon din yung iba. So, magsimula tayo sa node G. No? Ito, ilan ba itong node G? Yan. So, anong mga current dyan? We have here I4, I3, and I sub 6. So, si I sub 6 papasok dito sa node G, whereas si I sub 4 palabas, and then si I sub 3 palabas din. So, I sub 6 is equals to I sub 3 minus plus I sub 4. So, yung magiging Kirchhoff's current law equation natin. So, ipakita ko sa inyo ay ito yung mga ginawa ko na. So, lahat ng ito ay Kirchhoff's current law equations. So, yun yung mga ginawa kong equations. So, meron na tayong ilan pa. So, may 4 na kanina. So, at least, nasobrahan natin yung 6, So, meron na tayong 5, 6, 7, at saka 8 na equations. So, kaya na nating masolve yung hinahanap na ito, na mga kuryente na to. So, kaya nating makuha. Ayan. So, ang gagawin natin is, kukombine natin yung mga equations to solve for the unknown, yung current na natin. So, algebra lang yung gagawin natin. So, ang una kong ginawa dito ay kinumbine ko si equation 1 and 6. Ayan, So, ayan, pakita ko lang sa inyo. So, nang kinumbine ko siya, ang result niya ay ito. Ayan. So, tatawagin ko na itong equation 1 prime. So, yung unknown ko rito ay I sub 2, I sub 5, at saka I sub 6. So, kailangan mag-combine rin ako ng mga equation pa. Out of these equations 0 from 0 to 7, out of that, para makakuha din ako na another equation na ang unknown niya ay I sub 2, I sub 5, at saka I sub 6.
So, ano pang combination ang gagawin ko? I will combine equation 2 and 5. Ayan, so ito. Yan si equation 2 and 5. Ayan. So, nang kinumbine ko siya, okay, ito yung result niya. Yan yung result niya ngayon. So, pinangalanan ko siya na 2 prime. So, yung unknown dito is again, I sub 2, I sub 5, at saka I sub 6. So, parehas ng unknown ni 1 prime. I sub 2, I sub 5, at saka I sub 6. So, may dalawang equation na ako na pare-parehas yung unknown niya. So, kailangan ko pa ng isa para ma-solve ko yung mga unknown ng equation na yon. So, 3 unknowns, 3 equations, masosolve mo na siya. I will combine equation 0 and equation 7. At yung result niya ay, tingnan nyo na lang dyan sa sa text, kasi meron akong kopya ng solusyon na ito, at i-observe nyo na lang, no, kung paano yung flow ng combine ng equations para makakuha tayo ng tatlong equations na pare-parehas yung unknown. So, I combine this one, 0 and 7, kasi wala akong direktang makukuha na equation na magbibigay sa akin ng, again, ng unknown na I sub 2, I sub 5 at saka I sub 6. Wala. So, gagawin ko is ito muna na equation 0 at saka equation 7. Ang ibibigay sa akin ay ito, ang unknown ng equation niya is I sub 1, I sub 2 at saka I sub 6. So, papangalanan ko siyang 1 double prime. So, ginawa ko ito kasi mas madali nang makakuha ng equations na mayroong na I sub 2, I sub 5 at saka I sub 6. Kasi dito sa equation 1 double prime, yung I sub 2 ay parehas na ng I sub 2 dito sa mga equation natin, no? Yan, no? I sub 2. Okay, pare-parehas na. At saka ganun din yung I sub 6, parehas na, I sub 6. So, yung iba lang, itong dalawa na I sub 5, parehas na siya sa equation 1 prime at saka 2 prime. Pero sa 1 double prime, I sub 1 ang nandito. Yan, no? So, yun na lang yung i-manipulate natin para makakuha tayo ng equation na pare-parehas yung mga unknown niya. Meron na akong 1 double prime dito. So, ang gagawin ko is I will look for another equation doon sa ginawa kong equations para makalikha ako ng equation na may na I sub 2, I sub 5 at saka I sub 6 using 1 double prime at saka another equation. So, what is that equation? Yan ay ito, equation 6 at saka 1 double prime. So, ito yan. Sige, so yan. So, mapapansin mo na ginamit ko si 1 double prime, ito, and then another equation 6 dito sa taas. Ito, yan o, yan, equation 6. Nang ginamit ko siya, ito yung result ko. Yan, equation na yan. So, you'll notice na I sub 2 na siya, I sub 5 at saka I sub 6, parehas na nung equation 1 prime, 2 prime, at kaya nga pinangalanan ko itong 3 prime. Yan, 3 prime. So, yung tatlong equation na yan ang gagamitin ko. So, 3 unknowns, 3 equations, solve na yung mga unknown mo. So, ito na. So, yung gagamitin ko dito, you can do it by elimination or any method or pwedeng inverse matrix o kaya gamitin natin yung Cramer's rule. So, sa discussion natin, Cramer's rule yung gagamitin natin. So, sa pag-set up ng Cramer's rule, so, I'll use now equations 1 prime, 1 prime, 2 prime, and 3 prime. Kinuha ko yan. Okay, so, nandito yung mga equations niya. So, pag gamit ng Cramer's rule, ikukunin natin yung mga numerical coefficients ng ating equation. For this case, ito yan. No? Ito yung numerical coefficient niya. Itin ko yan. So, lahat ng yan, ay kukunin ko at gagawin ko siyang matrix. So, kukunin ko muna yung determinants. So, yung determinants niya, yun yung tinatawag nating delta. So, yun yung magiging denominator ng ng pagkuha natin ng individual na unknown. So, yung una muna, lahat muna ng numerical coefficients ay gagawin natin in matrix. So, mapapansin mo, ito meron ng arrow pa, kasi pinapakita natin dito kung paano mag-solve niyan. Pero buburahin ko muna para maintindihan nyo. Yan. So, yan yung matrix niya. Galing yan sa mga numerical coefficient. For example, this one, ito yan.
At ito naman, ang numerical coefficient na yan ay yan. At ito, numerical coefficient ay dyan. So, nilagyan ko lang dito ng sobra dito sa kabila ito. Actually, galing yan dito, itong part na yan. So, nilagay ko lang dyan. Kasi, sa pag-multiply natin mamaya ng mga ano natin, numbers doon sa matrix. So, yung sa Cramer's rule, ang gagawin lang natin is mayroon tayong mga pababa na mga term. For example, ito 2.3, i-multiply mo dyan at saka i-multiply mo ito. So, yung pababa na yon. So, yung pababa, pa-multiply mo, i-add mo again sa saan? Dito naman, sa pababa pa rin. Yan. Yan. At ito yan. Actually, itong 5.25, ito yon, no? Pero kaya nga nilagay ko doon para mas malinaw. Pero kung alam mo nang mag-solve niyan, no, kahit hindi mo na siya ilagay diyan, diretso mo nang i-solve. So pagka-multiply mo niyan, no? Yan ay again yung pababa plus pababa naman. Ito 3.1 times this one times this one. Actually 3.1 ito yan. Yan, ito times yan saka yan. Okay? Kaya lang yun yung ano natin. So, minultiply mo rin siya. Quantity. So, i-add mo lahat yon. Minus, isusubtract mo siya sa pataas naman. Okay. Yung pataas niya ay ito. Negative 525 times 9.3 times 3.1. Okay? Multiply mo lahat yan. So, yun. So, multiply natin yung pataas na yan. Plus negative 0.835 tapos 4 saka 2.3. Yan yung i-multiply mo. Taas. Pero actually, you can also multiply 8.35 times 4 tapos ito yung 2.3 na yan. Sige. So, plus ito times this one times this one. Pero hindi natin ano yan kasi naglagay ako dito. Ito yan. 3.1 at saka negative 9.3. So, yan yung ano rito, plus pataas. So, yun yung Cramer's rule. So, bale, pag natapos mo na yon, i-equate mo siya, yung pababa minus pataas. I-equate mo siya, yan yung magiging determinants determinants natin. Okay? Yan yung magiging divisor ng multiply mo plus this one, multiply mo yan, plus this one. Multiplication niya. Yung pababa. At tapos yung pataas naman, ito. Yun. Paka-multiply mo niyan, plus ito naman, multiply mo siya pataas. Okay, plus ito naman, i-multiply mo. So, yun yung kanina. So, yung result niya, yan yung determinants natin. So, ito yan. Ito yung computation ng determinants natin. I-drag ko na lang. Yun. Okay. So, yung determinants is equals to 963.46. Now, mag-solve na tayo. Solve na natin yung unknown. So, let us get I sub 2. Okay, yung I sub 2. Yung part na yan, no? Yung I sub 2. This part. Ito yung ano natin. So, sa pagkuha mo nun, gagawa ka uli ng matrix, no? Yung matrix na nun, again, yung mga coefficient uli, no? Pero, so, ano natin, i-drag ko ito para makita nyo na, diretso na siya, no? I-explain ko na lang, no? Yan. So, kung makikita mo, ay parehas pa rin. Okay, nakita nyo naman, no? Ito, okay, ay parehas pa rin ito. Ay hindi na parehas nito. Bakit? Kasi ito na part na yan ng matrix ay pinalitan mo ng dito sa equation natin, yan, dito sa equation natin, equation 1 prime, 2 prime at saka 3 prime nito, itong mga constant sa right side niya. So yan yung pinalit natin doon. Kaya ganito na yung matrix natin. Ito yung mga constant niya sa right side. Dahil kinhanap natin yung I sub 2, kaya ito yung pinalitan natin. So, mamaya, paghanap natin sa I sub 5, I sub 5, no?
itong part na ito, sa gitna. Yung papalitan naman natin yan, ay itong sa gitna. Ibabalik natin yung dati na nandito. So, ganun lang. Tapos, kung gusto mong kunin naman yung pangatlong part niya, which is I sub 6, ito. Sorry. I sub 6, yan. Okay. Ito naman yung papalitan natin ng mga constant niya sa right side ng equal sign natin. At ito naman ang i-restore natin ng mga coefficients ng equation. So, ganun lang. Divided by the determinant. So, kaya nga, yung determinant na yan ay pare-parehas na divisor sa lahat. Okay? So, ngayon, ito na yung nangyari. So, ang gagawin naman natin dito is the same thing na ganito, yung equation again, nitong mga Cramer's rule, di ba? Plus, ito, at saka yan, meron dito, yung nandito is actually yan, multiply mo uli, at saka ito, ganyan, at saka yan, di ba? So, suppose meron dito, at ito yon actually, itong 25, at saka negative 8.35, no? Plus, linas mo lahat yon minus, yung yung pataas yan. Cramer's rule, yung ginawa natin kanina, ganon din. So, ito yung pataas dyan ay ito. So, ito naman sa 12.35, pataas dyan ay 25, tsaka negative 9.3. So, pababa, minus, pataas. At ito yung result niya. Yan yung makukuha mo yung result. So, pag kinuha mo yan, calculator, at ang bibigay sa iyo ay ito. Yung I sub 2 natin is 1.04 ampere. Okay? Yan. So, for another current, I sub 5, again, ito yung dinidiscuss ko kanina, yung sa gitna, yung pinalit natin. At ito yung solution niya. So, i-drag ko na lang papunta sa taas para hindi tayo matagalan. So, kung mapapansin mo dito, again, yung ating pinalitan ay ito. Nandito na yung mga constants sa kanan ng equal sign natin. So, nirestore natin ito at saka yan. Mga coefficients ng equation natin. Pa-check mo na lang doon sa written format niya, doon sa text na ilagay ko yung link nito. Okay? So, yun. So, yung result ay 1.53 ampere for I sub 5. Ngayon, to get yung I sub 6, no? Kasi I sub 2, I sub 5 at saka I sub 6. So, kuha na yung dalawang yung isa pang pwede naman natin gamitin uli yung parehas nito, Cramer's rule, pero medyo mahaba siya. Kaya ang gawin natin, kumuha na lang tayo ng isang equations na nandun yung I sub 2 at saka I sub 5 at merong isang unknown. So, yung kinuha ko na equation ay ito. Equation 5. Okay? Yan. So, makikita mo yan. Yan, okay? So, nandito yung I sub 5 at saka I sub 2. So, yung unknown dito is I sub 4, kaya substitute mo lang, algebra ka, makukuha mo 2.57 ampere. Okay? And then, tatlo na yung nakuha natin, 3 down na sa mga unknown. So, tatlo pa yung kukunin natin. So, anong gagawin natin? May mga equations tayo. So, yun na lang yung gagamitin natin. For example, itong equation 1, yan. I-substitute natin yung mga rito, yung mga nakuha na nating unknown, di ba? Sa equation 1. Babalik ka lang doon sa mga equations na finorm natin kanina na ginamit natin yung Kirchhoff's voltage law at saka Kirchhoff's current law. So, dito naman, yung unknown ay I sub 2 at saka I sub 5. At ang not actually unknown, bagos yun yung nakuha na natin, I sub 2, I sub 5. Yung unknown is I sub 1. So, by substitution, makukuha mo yan. Sinubstitute na at ibibigay sa atin yung sagot na ito. So, i-drag ko lang sa taas para makita natin. Yun. Okay. So, yan yung I sub 1 natin using equation 1. So, yung I sub 1 value is negative 0.3 okay, 548 ampere. Okay? And then, more equations na magagamit natin is equation 7. So, sa equation 7, okay, ito yung equation niya. Substitute natin yung mga nakuha na natin dyan. And then, kukuha natin dito yung I sub 3. So, yung I sub 3 natin is negative 0.6852 ampere.
And then, another equation na magagamit natin is equation 6. So, sa equation 6 yan. Okay? Yan, yung makukuha natin. Yun. So, sa equation 6 yan siya. Bali, sa equation 6, yung unknown is I sub 6. So, itong I sub 1 ay nakuha na natin, saka I sub 5. Substitute lang natin dyan yung value, then makukuha natin yung I sub 6. Ang ibibigay sa atin is 1.88 ampere. Okay? So, yun, nakuha na natin yung mga currents na hinahanap natin. Nakuha na natin yung I sub 1, where is I sub 1? Yan. So, ito yung I sub 1 natin, no? Okay, check. Yung I sub 2 ay nakuha na natin. Ito yan, no? I sub 2. And I sub 3, I sub 3 is negative 0.6852. Yan, check. And I sub 4 is 2.57 ampere. And I sub 5 is 1.53 ampere. And I sub 6 is 1.88 ampere. So yan na, nakuha na natin lahat. Kaya na-solve na natin yung circuit na ito. Yan, using Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So maraming salamat sa iyong panunood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa pag-aaral nyo sa electrical engineering o kaya sa anumang circuit analysis course. Thank you so much.